Panitikan sa panahon ng Kastila. Mga impluwensya ng Kastila sa panitikang Filipino. Ang alibata na ipinagmamalaki kaunaunang abakang Filipino na nahalinhin ng alpabetong Romano. Pangalawa, ang pagkaturo ng doktrina Kristiyana na ikinasaligan ng mga gawaing makarelihiyon. Ang wikang Kastila na naging wika ng panitikan ng panahong yaon, marami sa mga salitang ito ang naging bahagi ng wikang Filipino. Ang pang-apat, ang pagkadala ng mga alamat ng Europea at tradisyong Europeo dito na naging bahagi ng panitikang Filipino tulad ng awit, kurido, moro-moro at iba pa. Ang lima, ang pagkakasinop at pagkakasaling ng makalumang panitikan sa Tagalog at sa ibang wikain. Pang-anim, ang pagkakalathala ng iba't ibang aklat sa pambalerila sa wikang Filipino tulad ng Tagalog, Ilocano at Bisaya. Pang-pito, ang pagkakaroon ng makarelihiyong himig ng mga lathalain ng mga panahong yaon. Mga uri ng panitikan, pasyon, inaawit tuwing Kwaresma hingil sa buhay, sakit at pagdurusa ni Kristo. Komedya o moro-moro, isang matandang dulang Kastila na naglalarawan ng pakikipaglaban ng Espanya sa mga Muslim noong unang panahon. Dalit ang pag-aalay ng bulaklak kasabay ng pag-awit bilang handog sa Birheng Maria. Dungaw, binibigkas ng paawit ng isang naulila sa piling ng bangkay ng yumaong asawa, magulang at anak. Karagatan, isang larong may paligsahan sa tula ukol sa singsing ng isang dalagang nahulog sa gitna ng dagat at kung sinong binata ang makakakuha nito ay siyang pagkakalooban ng pag-ibig ng dalaga. Duplo, larong paligsahan sa pagbigkas ng tula sa isinasagawa bilang paglalamay sa patay. Karilyo, pagpapagalaw ng mga anino ng mga pira-pirasong kwartang hugis tao sa likod ng isang kumot na puti na may ilaw. Sinakulo, isang dulang nagsasalaysay ng buhay at kamatayan ng Poong Hesukristo.